Okay, Genesis chapter 1, verse 26. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. The word of the Lord. Tayo ba'y manalangin? O Lord God, dalangin po namin na samahan niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon, so that we will deeply learn how we are related to you, Panginoon, that we are a reflection of your image and likeness, na kami po ay nilikha na kagaya mo, O Lord God, sa iyong kabanalan at katuwiran, at ano man po ang characteristics na taglay mo, O Diyos, ito din po ay taglay ng bawat isa sa amin. So Lord, ano man yung mga doubts, ano man yung mga unbeliefs, na ano man mga kanuruan na aming kong napapakinggan at maaaring nakapanahan ng aming mga puso't isipan, ito po ay ganap na maiwaksi at aming kong tatanggapin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa amin. So Lord, we thank you for your word that we are going to hear. In Jesus' name. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Gusto kong i-share ang topic na ito na discovering yourself. Kasi nais ko na tayo or bawat isa sa atin na dito sa church ay mag-grow from a follower to be a leader. To become a leader. Gusto niyo po ba na magiging leader, not just a follower? Nahina ata yung amen nyo. Assistant. Okay. Umpisahan ko kayo sa kwento na ito. Meron daw isang shepherd doon sa South Africa na meron siyang napansin na lion cub. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ng lion cub. Naintindihan niyo naman siguro. Baby lion. Ha? Batang lion. Baby lion. Something like that, more or less. Okay, so sa pag-aintindi niya, hindi niya basta-basta malapitan yung batang lion na yun, or lion cub, kasi nga, the more dangerous para sa kanya pag dumating yung magulang ng lion cub. So, pinag-obserbahan niyo po ito hanggang dumating yung hapon, hindi talaga nababalikan ng magulang yung lion cub na yun. Nangyari po, yung lion cub, after a few hours observing it, that it was left by its group, he took it home. Kasi nga, shepherd po itong nakapulot doon sa lion cub. Ang ginawa niya, he looked after it and feed it like a sheep with the rest of his sheep. Nasusundan ba? Alam niyo po ba paano pinapadidi ang mga tupa? Hindi niyo alam? Hindi ko rin alam. Pinapadidi ito ng talagang may baton sila. Na parang nagpadidi ng bata. Kinakarga ito, may tsupon pa. So, ang lion cub na ito, pinapadidi ng shepherd, kagaya ng isang tuba. Masusundan. Okay, so the cub grew and behaved like a sheep as it became one of them in the flock. So, yun ang kinamumulatan niya, yun ang kinagigisnan niya. So, ang akala na ngayon ng lion cub is tupa siya. Nag-iiin na rin siya. Kasi, yun ang mga kausap niya eh. Yun ang mga naririnig niya. Okay, so, hanggang sa naniniwala nga siya na siya tupa din. Hindi na siya lion. Kasi nga, hindi siya naimulat as a lion. So, the young lion went to the forest with the sheep and goes back to the farm. Yun ang nagiging routine. Kasi ang sheep, mayroon itong kulungan sa gabi, pero sa araw, dadalhin ito doon sa sabsaban. Kinagabayan, babalik na naman doon sa kulungan. Ganon ang nagiging routine ng lion cub na yun. One day, the lion met a group of lions. Yung lion cub, nagiging young lion siya, and it met group of lions. Anong nangyari? It took some time for the young lion to be identified with them. Sabi niya, nakakalit na ito ah. Ito yung kapamilya ko, mga tuba. Yung mga yun, kamukha kami. Nasusundan niya. So, yung mga lion na
nasa sundan. So it wanted to roar like them, but a voice of a sheep came out. Until such time, it learned to roar like a lion and identified itself with them. Sabi niya, nagising siya sa isang katotohanan, hindi pala ako tupa, lion pala ako. Yes? So, now, the young lion has to make a decision. Anong nagiging decision niya? Whether to go back with the sheep in the flock or to go to the jungle where it belongs and take the risk. Same siya doon. May nagpapakain siya, mga tupa kasama niya, may nagsishepherd sa kanya, same siya doon. But he doesn't belong there. Magpunta siya sa jungle, it is risky for the young lion because he was still young. Hindi siya naturuan na manghuli ng kanyang biktima. But, although he is taking the risk, if he has to, he will become a lion as it was, as he is, or as it is. Ganun naman, mag-take ng risk. At least, okay? All of us has to discover and identify ourselves with our Creator. Ang essence ng story, maging tayo man, nilikha tayo ng Diyos na mga leader. Kaya nga sabi sa ating binasa, and God created man in His own image and likeness, and He gave them dominion to rule over all the earth. Amen. So, ruler ka, manager ka, leader ka, hindi ka follower. Amen. Kaso lang, ang kinadisman kasi natin, hindi tayo leader, hindi tayo ruler. Ang kinamumulatan natin, ang nakatanim sa isipan natin, hanggang ganito lang tayo. Pero kapag na-identify mo ang iyong sarili sa Creator, you are not created to be a follower because as it has been written, Genesis 1:26, we were created to rule over all the earth. Amen. Amen. So kung ang feeling mo sa sarili mo ngayon o ang tingin mo sa sarili mo ngayon ay para kang tupa, follower ka, hindi ka leader, hindi mo pa na-identify ang sarili mo sa Lord. Does it make sense ba? Okay, so ang aim natin sa topic na ito is for us to discover ourselves and identify with our Creator. Okay, isa pa, for us to resolve in our minds that we were created to be rulers, managers, leaders, and victors. Okay, konting illustration pa. Ano yung feeling nyo kapag inuutos-utusan kayo or minamanipulate kayo or parang, ano pang isang term? May isang term sa yung mga politicians or mga controllers, masyado kang ino-oppress. Anong feeling mo pag ino-oppress kayo? Naiinis? Tend to retaliate. Tend to retaliate? Gusto mong gumante? Alam niyo kung bakit? Because you are created as a leader. You are not created to be oppressed. You are not created to be ruled by. You are not created to be controlled by another people. You are a leader as created by God. Amen. Rulers of the earth. Tapos i-oppress ka lang, i-control ka lang, i-manipulate ka lang. Ito nga yung reason bakit ako nag-resign sa insurance. Kasi tuwing Lunes, hahanapan ako ng manager ko ng quota. Hahanapan niya ako ng benta. Wala akong benta. Lagi akong pinapagalitan. Sabi ko, excuse me, who do you think you are? Don't you know that I am a servant? I am a child of God Most High? Para pagalitan lang niya ako? Excuse me, sa'yo na insurance mo. Nakaka-relate kayo sa feeling ko? So kapag na-manipulate ka, kapag kino-control ka, kapag kino-oppress ka, gusto mong mag-retaliate, nagre-rebelde yung puso mo. Bakit? Kasi you are not designed to be controlled by other people. Amen. Not unless okay ka lang sa pagiging tupa. Okay, so may lang po na akong bigyan pansin. Una, gusto kong diinan ang evolution versus creation. Ang evolution kasi, narinig niyo ba ang Big Bang Theory? Amen. May idea kayo sa Big Bang Theory?
Ano idea niyo ano pagkaintindi niyo sa Big Two Bang planets Theory? collide. Ha? Two planets collide. Two Two planets. planets collide? Pwede. Part ng evolution. Pero ang Big Bang Theory kasi, result of an explosion of energy. Ang nangyari doon sa Big Bang Theory, over million years, microscopic life developed on Earth, out of which came animal species that mutates with the stronger species winning out the weaker ones. Masyado ang term scientific yan, Pastor. Ganun nga ang evolution. Okay? Nangyari sa evolution, theory ng evolution, humans are the most advanced of the species. Kaya nga, pag nagpatalastas sila, lalo sa Colgate, lalo pag mga Terex ba yun? Na sabi nila, 2 million years na daw yung ngipin na yun. Pero yung 2 million years, kung Biblia pag-uusapan, 7,000, magse-7,000 pa lang by the end. Nasusundan. Kaso lang, yun ang idea ng evolution. Okay, bakit ko sinabi yan? Survival of the fittest mindset. Ang Big Bang Theory, dahil malakas daw, okay, fostered by our families, cultures, and nations, Greek philosophers such as Plato, Aristotle, or Socrates. Ang Big Bang Theory, dahil nga ang humans ang pinakamalakas sa hayop, nag-exist tayo. Okay, isa pang idea ng evolution is, paano ba kayo pag sinabi ng mga scientists, galing tayo sa unggoy? Pag galing tayo sa unggoy, hindi ang potential natin, aakyat ng puno, aakyat bahay ka. Ganyan ang idea, ang theory ng evolution. Nasusunod. Okay? Maliwanag ba? So, dahil sa theory ng evolution na yon, nagkaroon ng myths about leadership. Ang myths, ito yung mga traditional beliefs regarding gods, okay, or divine persons. Una, leaders are not made. Leaders are born, not made. Ano ibig sabihin nun? May mga tao daw na ipinanganak na leader. Agree? No. No. I used to be. I used to be a leader. Ang pinag-aralan natin sa camp, we are born leaders, but we have to be made a leader. Pero ito, ang idea ng evolution is, leaders are born, not made. So, may mga tao daw, halimbawa, kung tinitingnan nyo ako as a leader, ipinanganak daw akong leader. No way. College nga ako pipito kami magre-report ng case study lang, pipito kami magre-report, kinakabahan na ako. Nangangatog yung tuhod ko na hindi ko maintindihan, napaihi o mapatae. Sa sobrang kaba, nakuutal kasi ako sa sobrang kantsaw ba? Ako pa naman sa college, yung buong college, mayroong mga programs. Pag nagsisigawan lahat, tahimik ako. Pag tahimik lahat, sumisigaw ako mag-isa. Sikat ako! Kaya pag ako na nagsasalita, kinakabahan ako. I was born a pastor. Nasusunod. Nakukuha niyo ang idea ng leaders are born not made. Humans are born with unique qualities. Others, without these qualities, are destined to be led. So kung hindi ka pinanganak na leader, tagasunod, pinanganak ang follower. Ang fair naman yun. Paano na lang kung mga magulang mo, mga follower, habang buhay ka na follower, kasi yun ang pagkapanganak mo, inherit mo yun pagkapanganak mo. Nakukuha niyo ang idea. Okay, isa pa, leadership by providence. Ibig sabihin ng leadership by providence is, pinili ka ng mga Diyos. Kagaya niyan, ewan ko kung mga nakapanood kayo, ano yung mga, yung late na palabas, yung Thor ba yun? Thor? Baka mabibisaya. Nakukonsus na rin. Yung Thor, na parang mga Diyos ang nagkukontrol, pumipili sa'yo para maging ganyan ka. Nakukuha ang idea ng ano. So, ganyan ang chosen by God. Appointed to the elite position of leadership. So, yung chosen few, sila lang yung inilagay para maging leader. Elite. Sorry. Thank you. So, kung hindi ka pinili, sorry ka na lang. Tumabi ka na lang. Tsupe. Wala kang pungang sa pagiging leader. Okay? Pangatlo pang myths about leadership is the result of a charismatic personality. Okay. Para mag-ang individual
who possess measure of charisma. Pero gusto niyo sabihin na, si pastor kasi, ang lakas ng charisma sa preaching yan eh. Paano na lang? Kung wala kang charisma, sorry ka na lang, manahimik ka na lang. Managiging tupa ka na lang for the rest of your life. Wherein pa, kini-create ng Lord as a lion, as a leader. Nasusunod ba? Okay? May mga tao daw na they exhibit special traits such as a force of will, who are extroverts, who are magnetic speakers, kagaya ng pagiging pastor, and so on, kaya sila yung leaders. Agree ba kayo doon? Pero sa totoo lang, nakatanim sa isipan natin yun. Are you following what I'm saying? Amen. Na parang ayan si kasi mga politician yan eh. Hindi tayo lagi. Good example. Ayan kasi yung mga kagaya kay sino ba yung kay Arroyo? Ano pangalan ng tatay ni Gloria? Tatay ba ni Gloria yun? Diosdado. Tatay ba ni Gloria or mga lolo na? Tatay mismo. Tapos, yun lang. Ang tingin natin doon sa mga magulang, mga politicians, mga presidente, or mga senador, parang mga anak, automatic. Parang yun lang yung hindi nalahilan. It's unfair kung tatanggapin mo ang idea na ganyan, di ba? Okay, so maliban pa doon, leadership is a product of a forceful personality. Napapagod sabihin nyo, kasi si pastor, talagang yan, dinig ako dyan kasi matibay mag-desisyon yan. Medyo magsalita yan. Masakit nga lang minsan. Yan bang strong ang personality mo? Amen. Hindi ka nagiging leader dahil strong ang personality mo, kundi nagiging leader tayo kasi kinikreate tayo ng Lord as a leader. Rulers of this world. May rulers of this world ba na hindi strong ang personality? No? Nasa totoo lang, hindi lang ako minsan ang nagkaroon ng struggle na kami ni Nalin or I'm not sure with Gina, mayroon kaming problem minsan pagdating doon sa pag-delegate ng trabaho doon sa mga healthcare assistant, lalo pag mga itim. Feeling mo kapag inuutusan, inaapik mo sila. Ano naman sila mag-utos sa amin? Ang point ko doon is, hindi lahat ng mga RNs ay strong ang personality para mag-utos, para ipapagawa, or i-delegate yung job. Nasusundan. Paano na lang, kung tatanggapin mo ang idea, may mga taong naging leaders kasi strong ang personality nila. Kung hindi strong personality mo, ibig sabihin, hindi ka na leader. Tupa ka na lang. Namatay ka na, Nasusundan ba? Amen. Klaro. Okay. So, isa pa, leadership is a result of special training. Ito, malupit. Kung hindi ka nakapag-aral, wala kang chance maging leader. Bakit si Ira? Parang sinabi kong bubo si Ira. Kung hindi ka, lalo sa Pilipinas kapag interview, tinatanong kung saan ka graduate, di ba? Galing ka ng UP, galing ka ng sa ano pa mga sikat, hindi ko alam yung mga school sa Manila. Lasal. Whatever. Whatever na lang, wala ka na kung alam, probinsya ako graduate. So kung hindi ka graduate sa ganitong university, o dito na lang sa UK ang pag-usapan, kung hindi ka graduate ng Oxford University or hindi ka graduate ng Cambridge University, parang wala kang kapuwang na magiging leader. Paano ako? Hindi ako nag-aaral sa mga school na ganyan. Hindi nga ako nakapag-aaral ng seminary, hindi ako nag-aaral ng Bible school. Pero it doesn't mean na hindi ka na magiging leader kasi we are created as leaders. Yes. Okay. Mga educational courses, true leadership is not a technique, not a method, not a style or the acquisition of skills. It is a manifestation of an attitude based on the knowledge of who you are and who you were born to be. Nakaka-relate ba kayo? Amen. So, hindi dahil may pinag-aralan ka, hindi dahil strong ang personality mo, kundi ang leadership is a manifestation of an attitude based on the knowledge of who you are. So, dahil alam mo ngayon, you were created
to rule over all the earth. You were created in the image and likeness of God. You should have an attitude of being a leader no matter who you are and no matter what you do in life. Hello? Thank you. Ang topic natin is discovering ourselves as a leader, as created by God to rule over all the earth. At una ko nga binigyan kasi doon is yung theory ng evolution against creation. Nasusunod. So, ang pagiging leader is in the mind. Andiyan pa ba kayo? Are you willing to learn? Yes. Or gusto niyo manatiling habang buhay? No, amen. No, amen. Okay, so it is also my aim na kung paano dinala ako ng Lord sa realization of who am I, who we are when we were created, dapat ma-realize din ninyo ito. Amen, okay? As a man thinks, so is he. Anong verse? Manghuhuli ako ngayon kung na-absorb ninyo yung mga verse. Ilang beses natin dinaanan ito. As a man thinks, so is he. What verse? Proverbs. Proverbs? Proverbs 23, verse 7. Okay. The thinking of a leader is what separates him from the followers. So, ang madi-distinguish mo daw, maihiwalay mo ang mga leaders doon sa mga followers by the way they think. Kasi nga, ang leadership is in the mind. Eh kung ang pag-iisip mo ay pag-iisip ng isang tupa, dito ka. Pero kung ang pag-iisip mo ay pag-iisip ng isang lion, pag-iisip ng isang leader, dito ka. So maihiwalay, ma-identify ka, ma-distinguish ka from the followers by the way you think. Anong klaseng pag-iisip ka? Follower or leader? Meron ka. Ha? Nasusundan ka? Okay? Leaders are distinguished by a unique mental attitude. Halos, ano lang? Greatest ignorance is of ourselves. Di ba rin na ma-ignorante ka? Sabi sa Bisaya, dugay ka na sa Manila, tunto ka man gihapon. Di ba rin na ma-ignorante ka sa computer? Di ba rin na ma-ignorante ka sa mobile phone? Huwag ka lang maging ignorante sa sarili mo. Lack of knowledge or no knowledge at all about yourself. Because as the Bible is concerned, we are created to be rulers of this world. Amen. Not followers of this world. Not followers, not victims of our environment. Okay? What you believe about yourself creates your world. Na, may mga taong masyado silang conceited because yun ang belief nila eh. May mga taong, hindi ako namiminta sa baka sabihin nyo, kanan lang si pastor kung sino ba. May mga taong hindi gwapo pero kung umakto, akala mo kung sinong artista. Di ba? Yun ang belief kasi nila eh. Na, meron pa nga akong itim na kausap, sabi niya, sabi pa naman ng itim, beauty is in here daw. Kaya sila nagpalakihan ng bulit. Nagpalakihan ng puwet. Para sa kanila, pag malaki ang puwet mo, pinagpala ka daw. Beauty is in here. Hallelujah, kapayat naman ang beauty nila. Hindi mo mamalaman kung ito o dito, magkapareho eh. Pintas na yun, pero talaga. Kaya talaga. Nagkukuha niya ang point ko. Okay, we cannot live beyond the limits of our beliefs. So, tayo ay namumuhay lang, tayo ay nag-a-act lang ayon sa belief natin. So, if we cannot live beyond our beliefs, you should change your beliefs. Amen. Ang belief mo ba, leader ka or follower? Leader. Since when? Orang mismo. Okay, so your beliefs are a product of your thoughts. Amen. Klaro ba yan? So yung beliefs daw natin ay product ng thoughts natin. Why?
your thoughts creates your beliefs. So maliwanag, thoughts, nagiging beliefs mo yon. After ka nagkaroon ng beliefs, your beliefs create your convictions. So, first, thoughts, yung thoughts mo, nagiging beliefs mo, yung beliefs mo, nagiging conviction. Halimbawa, para sa mga Muslim, hindi sila makukonvict na sila ay nangangalunya kasi paniniwala nila okay lang dalawa asawa. Pero kung may takot ka at pinaniwalaan mo ang Biblia, nakukonvict ka pag dalawa asawa mo. Yes ba? So, thoughts, nagiging beliefs, yung beliefs mo, nagiging convictions. Kung ano ang convictions mo, it creates your attitude. Makukonvict ka eh. So, may mga tao, walang attitude kasi walang convictions. Amen. Yes. Okay, sapat. Your attitude controls your perception. Nalilito kami pasal. Parang pahaba ng pahaba ata. So, yung thoughts mo, nagiging beliefs. Yung beliefs mo, nagiging convictions. Yung convictions mo, nagiging attitude. Yung attitude, nagdala na sa iyo ng perception. Tagalogin ko pa ba ang perception o maliwanag na? Ito yung understanding mo, perception. Okay. Kung ano naging perception mo, it dictates your behavior. So kung ang thoughts ko, ako ay isang leader, nagiging belief ko yun, conviction ko ang magiging isang leader, at dahil sa conviction ko na yun, nagkaroon ako ng attitude. Dahil yun ang attitude ko, yun ang nagiging perception ko, the way I understand things. Dahil sa perception ko na yun, nagkaroon ako ng behavior. Susunod. Hindi ba nakaka-confuse? So, ang pagiging leader, ang pagiging tupa or lion, mag-umpisa sa thoughts mo. Sa isip mo ngayon, ano ka? Magmula ngayon? Impunto. Pero, na-brought up tayo, lumaki tayo, yan ang kinagisnan natin na hindi tayo mga leaders. Minsan nga, kaya nga mayroong crowd mentality kasi nag-uunahan tayo dahil sa isipan natin, hindi natin pinaniniwalaan that this is who we are. By the way, ang topic natin ngayon is discovering yourself, knowing the leadership characteristics ng kinreate tayo ng Lord. Okay, nasusunod? The result is that your life is what you think it should be. Nasusundan pa ba? Gusto kong ulitin. Gusto ko talagang makarok nyo na nag-iisip ako sa pananahimik nyo. Ano kaya ito? Baka nag-iisip nyo, ano kaya ito pinagsasabi ni Pastor? Hindi ako nakaka-relate. Nasa sayo na yan kung gusto mong manatiling tupa for the rest of your life. Okay, yung thoughts mo, nagiging beliefs. Yung beliefs mo, nagiging convictions. Yung convictions, nagiging attitude. Yung attitude, nagiging perception. Sa perception mo, nagiging, ano? Behavior. So, the result is that your life is what you think it should be. Or, when you think you are a ruler, a manager, or a leader, you will become a leader. That's why I say, it's in the mind. Kung nasa isip mo hanggang ngayon, kahit nakapakinig ka rito, hindi naman totoo yun. Shy ako eh. Nasusundan ba? Pastor, napaka-imposible naman ata na mamasukan lang ako. Ito ang trabaho ko. Ulitin ko, becoming a leader is not by the things you do, but it is by the character you have been created by God. No matter what you're doing, you are a leader. Bigyan ko ng isang patunay. Kapag may problema kay ang kaibigan mo or kapatid mo, anong tinatanong nyo? Ha? Kumusta? Okay ka lang? Maliban pa doon? You related sa topic? I have idea what to do. Malapit-lapit na? You're almost there? Ha? Ano na sa isip mo? Medyo hindi pa. Mag-guide mo sa kanya. How
are you doing, or How are you coping? how are you coping, or how are you managing? Bakit kasi natural sa atin yan, built-in sa atin yan na pagiging ruler, pagiging manager, hindi tayo nilikha ng Diyos para ma-dominate ng ating circumstances. Kaya nung sinabi natin, how are you managing, nangangahulugan, manager ka ng buhay mo. No matter what you do. That's right. Okay? Pangatlo, we were not designed to be victims, followers, or ruled by. Kaya nga, when somebody rules us, we fight back, or sabi ni Sister Gina, we tend to retaliate. Gusto natin gumante para hindi tayo mapapakali. Hindi tayo makakatulog. Akala mo kung sino. Bakit? Nasasapawan yung ating characteristic as a leader. We do not want them to control us. Sino ba dito gusto magpa-control? Sabihin niyo sa akin. Kontrol ng asawa. Lalo naman yun. Maraming nagkakahiwalay dyan, or maraming kahit sa mga relationships, kasi walang isa magpapakontrol. Walang willing magpakontrol. Why? Because you are not meant to be controlled by anybody. It depends lang kung marunong kang mag-submit. Pero to be controlled by is another story. Now I know. Okay? The authority God gave us was to rule the fishes, birds, cattle, or animals over all the earth, but not other people. Isayahin ko na. Hindi ka binigyan ng authority ng Lord na magiging ruler ka ng kapwa mo, kundi ang irurule natin, mga isda, mga hayop. Hindi naman hayop yung asawa mo, huwag mong kontrolin. Hindi daw halata. Parang mga post sa Facebook sabi mo maganda ka, hindi ko naman alam kung saan banda. Saan banda? So, dapat, lalo na yung mga Kristiyano, huwag kang mag-rule, huwag kang mag-o-oppress, huwag kang mag-control ng kapwa mo, because ang authority na ibinigay ng Diyos to control or rule over all the earth, pero hindi sa kapwa. Hindi lang kasi naiintindihan yung rulership na yun, kaya kahit sa mag-asawa, walang magpasakot. Gusto nila sila yung lamang. Wala akong pinagtatamahan. Nasusundan pa? Okay, so ang dominion, ibig nga sabihin ay kingdom. King at saka dom, or territory, domain. Okay? Earth is our territory to rule or control. Hindi yung asawa. Alam niyo po ba yung mga taong uhaw sa authority, uhaw sa power? Na kapag hindi nila nagamit yung authority sa labas, bumabawi sa loob. Meron naman hindi nakakontrol sa loob, bumabawi sa labas. Ano ba gusto sabihin? Ang Diyos hindi niya rin nakontrol ng tao, napagod siya. Okay. Yan ang kagandahan kasi ng Diyos. Kasi nang binigyan tayo ng freedom o free will ng Lord, ayaw niyang saklawan yung desisyon mo. Ni ang Diyos, ayaw niyang kontrolin tayo. Hindi tayo ginawa ng robot. Okay, nakaprogram ka, ikaw automatic susunod sa akin. Pag sinabi ng Diyos, liko ka. Pag sinabi ng Diyos, kanan, liko sa kanan. Hindi tayo nilikha ng Diyos na ganyan. May free will tayo na magdesisyon kung susunod o hindi. So maging ang Diyos man, hindi tayo kinokontrol. May mga tao, talo pa ang Diyos na mumontrol. Tama? Under desire. May pinapatama ka? Walang personalan? Atin na lang yun. Okay, so when the Lord said, you have to rule over all the earth, it includes our circumstances. So, hindi tayo naruruled by ng ating circumstances, ng ating
sistema, kundi tayo pa rin ang nag-dominate sa ating circumstances. Pero sa totoo lang, maraming tao kinokontrol ng kanilang circumstances. Bakit ka malungkot? Hindi kasi ako nanalo sa loto eh. Bakit ka malungkot? Andito ka naman sa loto, malungkot ka pa. Ibig sabihin, yung circumstances ang nagkukontrol sa kanila. Hindi sila ang nagkukontrol sa circumstances. You should rule your circumstances. You should dominate your circumstances, not the other way around. Amen. Kaya yung mga nakasimangot lagi, kinakokontrol ng circumstances. Kaya sabihin nyo kapag may nakasimangot, you should rule your circumstances. Does it make sense ba? Amen. Okay, so we should be ruling our circumstances, not the other way around. The purpose of God for creating us is to have rulership, dominion, mastery, authority, and leadership over the earth and its environment. Amen. Kahit kailan hindi naging sapat yung oras sa akin pagdating sa preaching. Why? Because it is my wish how I desire na yung mga natutuklasan kong katotohanan at mga katuruan maibahagi ko sa inyo. Amen. Kaso lang, siyempre, matuto pa rin tayong sumunod. Okay, so many people want to make a lot of money, but it's usually not because they want the money itself. What do they want then? Fame. Fame? Or Power. power. Power to what? The desire for wealth is motivated by the desire for power. Power to dominate and control lifestyle, circumstances, and environment. Kasi kapag kumita ka, hindi mo naman kinikip yung pera. Ginagamit mo yun para magkaroon ka ng power to dominate your lifestyle. Para naman, pag nakita sa Facebook yung mga pananamit natin, sabihin ng mga Philippines, ang pa talagang Tagalog. Nasusundan niyo po ha? Ewan ko ha? Hindi, dito mo na discussion. Ewan ko kung yung mga nakauwi sa Pilipinas, kung hindi nagbago yung ugali nyo. Para bagang hindi nyo man ipinagmalaki, hindi nyo man inangat sarili nyo sa mga kapitbahay nyo, pero deep with inside your heart, andun yung ibahin nyo, London ito. Ha? Sige nga? Bakit? Lahat ba ng tao na natili, na-maintain yung kanilang attitude nung sila'y umalis at nung sila'y umuwi? Wala. Bakit sinabi mong ganun din ako? Hindi naman lahat. Ako nung umuwi nga ako, nababad sa beach, sunog, walang pampagupit, mahaba yung buhok, tapos nakasando, nakatsinilas. Wala akong kapaniwalang sa abroad ako. Pag pinapakilala ako ng kapatid ko, doon sa mga barkada niya, kapatid ko galing ng London, saka sila nagkikipag-usap sa akin, London pala galing ito. Nakasando lang ng luma. Kita niya naman ang picture ko nung nag-holiday kami. Luma na sando, nakachinelas, nakashort, di walang sing-sing, walang. Tapos yung mobile ko pa, ako ang tagal-tagal. Pero, ang gusto ko sabihin dyan, maraming tao gusto ng pera kasi they want power to dominate their lifestyle, their circumstances. Yung kanilang kapitbahay. Walang personal. Di ba? Gusto natin, i-dominate natin yung kapitbahay. Sa totoo lang. Kung ang bahay ng kapitbahay mo, 3 bedrooms, ikaw, nagpatayo ka, 5. Hindi wala akong sinasabing ikaw. Isang pa lang ba? Nasusunod. Okay. God is our source. Why? Genesis 1:11, then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind, and God saw that it was good. Ang point dito, nung sinabi ng Lord
sinabi niya, kanino? Then God said, let the earth, soil, alikabok, lupa, soil, or whatever, magkaroon ka ng mga pananim, magkaroon ka ng halaman, magkaroon ka ng puno, at magkaroon ng bunga. Nasusundan. Okay, isa pa? Maintindihan niyo ba? Genesis 1:20, then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let the birds fly above the earth across the face of the firmament of the heaven. So God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded according to their kind, and every winged bird according to its kind, and God saw that it was good. Genesis 1:24, then God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind, and cattle and creeping thing, and beasts of the earth, each according to its kind, and it was so. God spoke to the source for them to be created. Ano ang source ng halaman? Lupas. Lupa. Nung sinabi ng Lord, magkaroon ng halaman, nagsalita siya sa lupa. Nasusundan. Nung sinabi ng Lord, magkaroon ng isda, kanino siya nagsalita? Sa waters. Waters. Kasi may ilog din. Okay? Nung sinabi ng Lord na magkaroon ng mga hayop, Sa hangin. hindi. Lupa. Hindi, nagsalita siya doon sa friends list mo sa Facebook. Hindi daw lahat ng ahas ay nasa gubat. Meron din sa friends list mo. Sabi ganun. So, nung nagsalita siya na, magkaroon ng hayop, nagsalita siya ulit sa lupa. Kaya nga, kapag ang isang hayop namatay, babalik sa lupa. Okay, noong kinilikha niya ang tao, kanino siya nagsalita? Hindi niya sinabing lupa, magkaroon ng tao. Wala sinabing Bible na ganyan. Ano ba yung Bible yung gamit mo dito? Kanino siya nagsalita? Let us make Genesis 1:26, let us make man in our own image and likeness. Klaro. So, let us. Sabi na, nagsalita silang tatlo. God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. Hindi angels ang kausap ng Lord doon. Sabi ng mga Muslim, angel daw ang kausap ng Lord doon, kaya let us. Ang angel, walang creating power. Ang kausap ng Lord doon, ang Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Let us make man in our image and likeness. Yes. So, okay. Sa John 38, yung ipiniliwanag niya kay Job, ang halaman ng sigawan. Nag-rejoice ang mga anghel. Nag-rejoice ang mga anghel. Pero when it comes to creation, ang angel, walang creating power. So ang nag-uusap na, let us make man, it is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why? Pwede kong patunayan niya. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Genesis chapter 1 verse 3, and the Holy Spirit was hovering over the space, kasi ang Holy Spirit ando doon sa time of creation. Amen. But not angels. Pastor, siya rin yun. Ha? Siya rin. Okay, paliwanag ko sa'yo. Ito na nga yung tinatawag na Trinity ng mystery. Kapag sinasabing mystery ng Trinity ng mystery, mystery ng Trinity. Kaya sinasabing mystery kasi mahirap ipaliwanag. Pero hindi natin masabing siya din yun. Kasi sabi ng Bible, umakyat si Jesus sa kalangitan at naupo sa kanan ng Ama. So kung ang Ama ito nakaupo, iba yung nakaupo dito. Amen. Maliwanag. At saka sabi ni Jesus, kung hindi ako babalik sa Ama, hindi ipapadala ang Holy Spirit. So kung isabihin natin na iisa ang Diyos at iisang persona lang, parang sinabi ni Jesus, babalik ako doon sa sarili ko para ipadala ko ang sarili ko. Ang malabo yun. Pero sa Deuteronomy 6:4, isa lang ang nakakalaman. Okay, nung sinabi na iisa ang Diyos, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Yun ang gusto mong sabihin.
Nung sinabi niya, the Lord our God is one God, because marami silang dinudiyos nung kapanahonan na yon. May nagpamapahid kay Baal, may dinudiyos si ganito, si Molech, kung ano dinudiyos ng mga tao. So sinasabi ng Bible, the Lord our God is one God. Pero hindi yun ang mga hulugan na yung iisang Diyos na yun, iisang person na lang. Yung kape nga, may 3 in 1. Mahirap ang paniwalaan sa Diyos. 3 in 1. Illustration ko lang nga. Di tayo answer your question. Next doon sa 1/4. Okay. Huwag kayong mag-aaral sa murang ganyan. Okay, kaya nga, okay, nakukuha ko ang punto mo. Pero ito yung point na sinasabi ni Jesus na hindi niyo ba alam na ang nakakita sa Ama ay ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, kasi ang Ama at ako ay isa. So, one God, but there are 3 personality, 3 persons, mystery. So kung hindi na yung mystery, napakadaling unawahin, napakadaling i-explain. Babatuhin siya, pastor. Ha? Babatuhin siya kasi nagpapanggap nga ng siya Diyos. Tapos yung paigigin ng... Kasi nga, nakukuha ko ang point mo. Kasi nga, pinapantay niya ang sarili niya na siya ay Diyos. Nag-blasphemy daw siya, claiming himself to be God. Pero, Kaya ka-blasphemy. kaya na-blasphemy. Na mahirap kasing paniwalaan sa kanila, paano magiging Diyos si Jesus na kilala nila. Anak ni Panday, anak siya ni Maria, kilala nila yung mga kapatid ni Jesus. Pero maliwanag na sinabi ng Biblia, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pastor, parang sinabi niya kay... Last question. Ngayon nakita mo na. Diba? Sa John. 14:11. 49 and 11. Tapos sabi, iligid mo sa Ama sa pangalan ko. Okay, halimbawa, kapag sinasabi kong si Pastor Edmond, hindi niyo ako kilala as Dansoy, pero sa lugar ko, ang pagkakilala sa akin, Dan or Dansoy. Why? Edmond Danilo ako. Pero yung si Edmond, si Danilo, si Dansoy, iisa yun. Nakukuha niyo. Kaya nga, there are 3 distinctions sa personality ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But there is only one God. Kaya nga, sinabi ni Jesus, if you worship me, if you accept me, you accepted the one who sent me. Because God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one. Yes? Okay, medyo mapahaba ako doon sa tuloy ko yung topic natin. Kasi maganda pastor kasi sinabi niya, ano ang gawa ng Diyos? Kaso lang, mapapawalay ako sa topic ko kung sagutin ko lahat ng tanong mo. Nakukuha mo ang point ko. Magandang discussion yun, kaso lang, naaagaw yung oras ko para sa topic na ito. So, at least naiintindihan mo rin ang gusto ko yung mga discussion na yan. Gusto ko yung mga discussion na yan. Lalo na, after ng prayer meeting, magtutuos tayo. At least ma-explain, di ba? Malay nyo, yung mga questions niya, isa din sa mga questions nyo. Or, kayo ang tatanungin ni brother ko, ano ba isagot nyo? Sasabihin nyo, magtanong tayo kay pastor. Diba niya sa awang korte ng Diyos, diba sinabi niya ang verbo ay nagkatawan ka? And the word was made flesh. Kasi si Jesus ang tinutukoy doon, not the Father and not the Holy Spirit. Sarili tayo, hindi siya tinanggap. Okay. So, pagdating sa living creatures, earth na naman ang kinausap niya. Pagdating sa tao, sarili niya kinausap niya. Let us make man. Klaro? Okay? Basically, we came from God, kaya nga ang ibig sabihin, na-explain ko ito sa Richmond, ang ibig sabihin ng image or Hebrew word selem means in the essence of essential nature. Yung nature daw ng Diyos, taglay natin. Hallelujah. Amen. Kaya nga, created in His own image and likeness tayo. Kasi yung nature niya, taglay natin. Ang Diyos ruler, ang Diyos leader, ang Diyos manager, ganyan ka rin, ganyan din tayo. But the question is, have we been brought that way? Ganyan ba ang thinking natin? O uramismo pa lang? Okay, so we have the internal and external characteristics of God. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, nag-quote ito ni Brother Val.
Kaya nga, tinatransform tayo ng Lord from image to image, from glory to glory, hanggang sa maging kamukha tayo sa kabanalan at kaniningan ng Diyos. Okay? Likeness, Hebrew word demo, means likeness, shape, pattern, or form. So, ibig sabihin, nung nilikha tayo in His image and likeness, naka-pattern ka in the sense of the specifications from which an actual item is made. Amen. So, kung nilikha ka in His own image and likeness, naka-pattern tayo sa Diyos. Ang Diyos hindi nagwo-worry. Hallelujah ka. Ang Diyos hindi nababalisa. Kinokontrol niya ang circumstances. Nagro-rule siya. Sa circumstances mo, sa problema mo, sino nagkokontrol? Circumstances. Problema. Na may mga tao, okay, walang personalan. Naintindihan ko kapag may mga tao pinaghihinaan na darating sila sa time na hindi ko na alam ang aking gagawin. Kasi hindi nila alam who they are as God created them. Walang Diyos. Yun yung masaklap na katotohanan na kulang sa pananampalataya. Kaya sabi ng Lord, do not worry about your life. Do not worry about what you drink. Do not worry about what you eat. Do not worry about your clothes because worrying doesn't help. Do not even worry for your tomorrow because sufficient is the day for your own trouble, and before you come to your tomorrow, the Lord has prepared something for you already. Ay hindi, maraming Kristiyano, okay lang yung pang-upa ko ngayon, okay lang yung pang-gastos ko ngayon, paano na kaya sunod na buwan? Sa totoo lang, ang dami natin iniisip about our future. Paano na kaya 5 years from now? Paano na kaya pag nagkaanak ako? Wala pang asawa, anak ko rin yung problema. Wala akong pinapagawa. Example lang kayo naman. Okay, hindi na sana. Paano na lang yung magiging asawa ko? Wala pang boyfriend, asawa na ang pinoproblema. Then kung ganun ang ating mentality mo, hindi ka talaga makapag-asawa. Bakit? Kasi walang perfect na tao. Ano ba? Eh kung naghahanap ka ng perfect, pangalan siguro, perfecto meron. kaya nga sabi ni yung second world's wealthiest man, si Warren Buffett, sabi niya, the happiest people are those who didn't find a perfect partner or a perfect wife. They are just content with whom they found. Pag hindi niyo pa nasusundan ba? Ang pinakamaligayang tao daw, hindi yung nakasumpong ng mga perfect things sa life, na natutunan lang nilang tanggapin yung kanilang nasumpungan. Kahit bakit? Sabi nila, beauty is in the eyes of the beholder. Sabi mo, you're the apple of yun pala sa katabi ka nakatingin. You're the apple of my eye. Okay, so, lightness, nasabi ko na yan Last, cultivating our attitude. There is nothing more powerful than attitude. Amen. Attitude is our mindset or way of thinking. It is also important to understand that attitude is a natural product of the integration of our self-worth, self-concept, self-esteem, sense of value or significance. So, naiintindihan lang, nilikha ka ng Diyos in His own image and likeness. Hindi ka dapat ma-insecure, hindi ka dapat magkaroon ng proud mentality because sa self-concept mo, sa self-esteem mo, sa sense of value and significance, alam mo, gaano ka kahalaga sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. So, it doesn't matter what you are doing today. It doesn't matter what your job is. It matters kung sino ka nung nilikha ka ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ka dapat insecure na, nakakaya ka na. Give yourself. Naliwanag ba? Next week, pag-aaralan natin bakit may maraming tao nagsasuffer ng crab mentality. Bakit maraming tao hindi makapag-serve? Kasi
it depends on their self-concept, and their self-esteem, their self-worth. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, magkakaroon ka ng struggle, makikipagkumpetensya ka. Gets? Okay. In essence, your attitude is the manifestation of you, who you think you are. Klaro ba? Okay? Hindi ako magpapatagal at ako'y lampas na. Leaders think differently about themselves, and this distinguishes them from the followers. We live based on who we think we are. Okay. Your leadership development is determined by your perceptions of who you are and why you exist. Self-explanatory. Who are you associated with? Sige nga. Kung tupa ang mga kasama mo, tupa ang mga friends mo, natural kahit na ayaw ka, maging tupa ka rin. Proverbs chapter 13, verse 20. Na? Proverbs chapter 13, verse 20. Walk with the wise and you will grow wise yourself. Amen ba? Kung mga matatalino ang mga kasama mo, natural maging matalino ka. Pero kung mga, naalala ko na naman yung nagpa-pray, may anak, may magulang daw sa Pilipinas, mahilig mag-speak ng tongues. Brad, pray-over mo na mga anak ko para maging matalino. Sabi ba naman ng disciple, bubu. Sinabi na, Brad, hindi maging bubo, kundi maging matalino. So, walk with the wise and you will grow wise yourself. Okay? What information do you accept in your subconscious mind? Kasi nga, kung ano yung madalas mong napapakinggan, yun ang tinatanggap ng subconscious mind mo. Yun ang nakadeposit sa bank or sa hard drive ng utak mo. So, ano ang tinatanggap mo? Tupa ka o layon? Magmula ngayon. Who do you listen? Kaya pinapakinggan mo. Yung nanay mo, lalo nung maliit ka, lalaking narinig mo, buo ka talaga. Wala kang kinabukasan. Pinawalaan mo, bobo ka, nagiging bobo ka nga. Pero maraming sinabihang bobo, hindi naman sila naniniwala doon. Iba ako. Yes? Okay? Challenge. Are you a lion or a sheep? Okay? Kung ano naging sagot niyo sa unang tanong, yun din maging sagot niyo sa pangalawa. Are you a victim or a victor? Sayang na rin sinasabi ng Biblia that we are more than conquerors. Neither death nor famine, lahat ng paghihirap hindi makapagulay. Yun naman pala, kunting problema lang, nagmumukmuk na. We're more than conquerors. We are rulers of our circumstances. Who do you think you are? Leader, president. Leader, president? Again, it doesn't matter what your job is, it doesn't matter what you do, ang naka-importante dito, ano ka nung likhain ka ng Diyos. Conclusion, Proverbs 23 verse 7, as a man thinks of himself, so is he. Hindi ko na inilagay. Genesis 1:26, and God created a man in his own image and likeness, and he gave them dominion to rule over all the earth. Luke chapter 22 verse 29, sa ESV translation, English Standard Version ata ang ESV. And I assign to you as my Father assigned to me a kingdom. Kung kukunin ko sa NIV translation, although mababaw na translation, maaaring mahirapan pa rin kayo. Sabi ng NIV translation, I confer you a kingdom. Sabi nyo, ano yung confer? Andiyan na, binigay ko na lang yung simple. So, sabi ng Biblia sa ESV translation, I assigned you as my Father assigned to me a kingdom, a territory to rule over all the earth. Why? Because hindi tayo nilikha ng Diyos ng mga tupa, kundi nilikha niya tayong mga lions or leaders. Yung mga leader, pwede nang tumayo. The way kayo tumayo,